PLDT muntik na ma-choke versus NX-led. Arado nahawaan ni Genesis. I have no words for that last spike by Ebon. I mean, she doesn't need power. Alam niya kung paano gagawa ng puntos, and even with the top set. Davison umiibabaw. Santos best game ever. Pero yan, kaya sa kalimutang mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Not so fluid win para sa PLDT High Speed Hitters. Ang kanilang pinakita as they grabbed their third win against the newest team NX-led Chameleons sa loob ng 4 sets. Sa mga score na 22-25, 25-17, 25-11 at 25-20. Hindi ito ang inaasang panalo ng High Speed Hitters matapos na maisahan sila ng Chameleons. Yes, they won the game pero di ang kilala nating PLDT ang ating nakita sa laban. Sa unang set pa lang kitang-kita na tila nawala sa mga sarili ang High Speed Hitters matapos ang napaka-inefficient passing nila. Kung saan ito ang rason bakit nakakakuha naman ng tsansa ang NX-led na makapatay ng bola. Nanguna rito si Laika Ebon na hirap depensahan ng PLDT. Very unusual ito for the High Speed Hitters gayong kilalang kilala pa man din sila bilang isa sa mahusay sa depensa. Alam nyo ba na kahit ang best libero na si Kat Arado na main anchor of defense nila ay tila wala rin sa sarili matapos na mag-commit sila ng ilang reception errors. And I guess the frustrations are really coming off from the excellent sets of Freya de Maculangan. Bukod pa yan sa service errors na pinamigay nila sa NX-led kaya naisan sila sa set 1. Very unusual na magkaroon ng sangkatutak na errors ng PLDT sa service dahil sila pa man din ang best serving team sa liga. Buti na lang pagpasok ng set 2 ay nakakuha ng PLDT ang composure nito, activating their middles at ang deadly combo nila Savannah Davison at Erica Santos. Ito na ang may tuturing na best game ng former lady spiker na si Santos sa PLDT tapos na magtala ito ng 17 points, her best so far. Si Davison naman kumamada ng 21 points sa top scorer of the match. Marami dyan ang nakuha niya sa set 3 blowout nila versus NX-led kung saan tila nagisig ng todo ang PLDT at lumabas ang kanilang tunay na laro. Di madepensahan ng Chameleons ang ibabaw ng mga palo ni Davison. Sa set 4, halos pareho rin ng set 3 kung saan nagpakita ng lakas ang High Speed Hitters, ngunit sa bandang dulo sa sobrang laki ng lamang, tila nag-relax na naman sila. Kaya medyo nakadikit ang NX-led pagtapos ng set. Overall, masasabing tila tinake so easy ng PLDT ang NX-led, kung saan akala ay kahit di sila masyado magpakita ng galing ay malulusutan nila ng madali ang team na ito. Actually, yun sana ang ini-expect for them na talagang hambalusin ng todong NX-led team. Gayong alam naman natin na di hamak na napakalakas ng lineup nila kumpara sa mga batang NX-led na ito. Kaya naman sa mga susunod na laro ay di na pwede mag-relax-relax ang PLDT lalo pat every set is a must sa napaka-tightly contested All-Filipino Conference na ito. Tinanghal na best player of the game si PLDT playmaker Rhea de Maculangan na nagtala ng 20 excellent sets. Power, setting, blocking and overall, PLDT pa rin naman ang lamang. It's just that nakakapanghinayang lang ang one set na naitapon nila laban sa team na nasa bottom of the standings. Tila may hangover pa ata ang PLDT sa undas at tila nahawaan naman si Kat Arado ni Trisha Genesis. Nakakaaliw kasi ang video na kumalat kung saan tila humingi ng power sa passing si Genesis kay Arado. Dahil in recent games medyo makalat ang passing ni Bogart. Pero imbis na si Kat ang magbibigay ng lakas, mukhang siya pa ang nahawaan ni Genesis ng medyo pagka-off sa depensa. Still, PLDT is a big threat. Basta wag lang ma-choke sa mga laro. Ang susunod nilang laban ay isa pang much easier game against the Giraflor Defenders on November 4, samantalang ang NX-led naman ay makakatapat na ang Choco Mucho of Flying Titans sa November 7. So, ang Gaviadze for support the channel. Please subscribe and click the notification bell to be updated on my coming videos.